Gusto ko na magbitaw sa serbisyo dahil parang wala hong nangyayari sa laban ng gobyerno sa korupsyon. Kahit bigyan nyo kami ng 100 bilyon piso ay hindi namin kakayanan labanan ng korupsyon. Mismong ang pinuno ng Office of the Ombudsman ang naniniwalang walang pondong sasapat para wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Sa pagdinig ng panukalang budget para sa 2023, inamin ni Ombudsman Samuel Martires na hindi nila kayang labanan ang korupsyon kahit gaano pa kalaki ang ibigay sa kanilang pondo. Punto ni Martires, paano nila masusugpo ang korupsyon sa gobyerno kung mismong sa kanilang hanay laganap ang katiwalian. Ang problema anya, hindi nila mahanapan ng konkretong ebidensya ang mga ginagawang katiwalian. Kami mismo, nakakatabi ko rito, we are fighting corruption within the office. So, hindi namin pwedeng sabihin na yung ahensya ng gobyerno yung corrupt. Dahil kami mismo may problema sa korupsyon. Ginawa ko na lahat ang paraan, pero napakagagaling. Hindi ho gumagamit ng cellphone. Hindi ho gumagamit lang landline. Nakikipagkita sa mga restaurant, sa isang Chinese restaurant. Try your best to reform your agency. Naramdaman nyo at least na may corruption din sa loob ng anti-corruption body. Ayon kay Martires, kanyang isusulong ang reorganization sa Office of the Ombudsman para mapabilis ang investigasyon sa mga kaso. Kahit pa marami anyang tumututol sa kanya na gawin ito. Ganoon din ang pagkakaroon ng clarificatory hearing sa admin cases. Inaprubahan ng Senate Finance Committee para pagdebatihan sa plenaryo ang 4.7 billion pesos proposed budget ng Office of the Ombudsman. Tututukan din anya ang pagresolba sa inefficiencies at red tape sa gobyerno. Kasabay nito, muling ipinanawagan ni Martires sa mga senador na ipawalang bisa na ang anti-red tape law. Naisabatas ang Ease of Doing Business Act noong 2018 na siyang nag-ambyenda sa Anti-Red Tape Act of 2007. Amending some of the basic orders of my predecessor where Senate investigation reports or congressional investigation reports should be considered by the Office of the Ombudsman. Wala pang bagong komento rito ang Anti-Red Tape Authority o ARTA, pero sa isang pahayag na nilabas noong September 14, sinabi ni ARTA Officer in Charge Ernesto Perez na hindi intensyon ng ahensya na manghimasok sa kapangyarihan ng Office of the Ombudsman. Nire-respeto nila ang opinyon ng Ombudsman at nais din anyang linawin sa opisina ang investigative functions nito. Nilinaw din ito na maaari lamang silang magrekomenda sa Office of the Ombudsman at Civil Service Commission sa paghahain ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa kabila nito, nakahanda ang ARTA na sumunod sa Kongreso na siyang may kapangyarihan na ibasura ang batas.